Ayun, magandang araw po. Meron tayong ano rito, L3. So ang concern nila, sir, kasi pina-align daw nila, sagad na yung camber, hindi ma-adjust. So mga hindi po nakakaalam, yung camber natin, halimbawa, ito yung gulong natin. May mga video ako niyan para mas malinaw. Inisa-isa ko yan. Yan, bawa, front, dito sa front. Yung camber natin, positive, kung nakaganyan, o kaya negative. Kung makapapansin kayo yung mga nakaporma na mga kotse tapos nakadapa yung gulong, ngayon naka-negative camber yon. So kailangan nating i-align o itama ang camber para hindi kumain o dapat pantay yung kain ng gulong. Kasi kung halimbawa na negative, ang unang mapuputput sa kanya is yung inner side. Tapos kung positive naman, yung outer side. So yun, sabi ko kila sir, ako ang gagawa kasi ang advice sa kanila may iinitin daw o merong uunatin. Hindi ko alam kung ano yun gagawin doon, pero may nakakita ako noon parang sa knuckle arm, iniinit yun tapos ipapantay. Ngayon no, ginagawa kasi yun, halimbawa yung sasakyan natin nabangga, nagkakaroon talaga ng mga deform yung mga bakal natin na hindi naman dapat baluktot. So may nangyayari yon, nagkakaroon ng baluktot. Pero ito ho, tingnan nyo, bago yung arm yun. Hindi ko alam kung saan sila nagpapalit. Ito yung madalas na na-encounter ko lalo sa L3 tsaka Adventure. Naka-negative yung camber, tapos sagad na yung adjustment. O so wala, sa madaling sabi, wala nang shim. Kasi yung shim po, doon po tayo yung nag-a-adjust. Pagkaya nung natalakay ko nung nakaraang video ko, wala lang akong sample ngayon, pero ay nasa picture. Ayan. Pagka nagbawas po tayo, hahatakin niya yung arm. So magpa-positive siya. Pag nagdagdag naman tayo, magna-negative naman siya. Ang problema rito, wala nang shim, naka-negative pa rin. So hindi po ako pumayag. Sabi ko, sir, ako gagawa ng diskarte para hindi tayo init dyan o mag-unat-unat ng kung ano-ano man. Kasi madalas to sa mga aftermarket na arm. Ginagawa ko naman talaga yan. So babaklasin muna natin to para mapaliwanag ko sa inyo. Ayan. Subukan nyo pong balikan yung mga videos ko about sa mga camber, caster, toe, yung alignment para mas malinaw at malo nyo maintindihan to. So ito na, baklas na ho namin. Ito kasi ang nagiging problema na itong mga aftermarket, makapal to. So pag makapal yan, para kang may shim na isa. Yung makapal na shim, ang bilang nun 1. So ito gagamitin natin to ng tensiometer. I-grind natin to ng pantay dapat. Gamit yung tensiometer natin, aanong ko ng 1 to, yung kapal niya, para pag nabawasan na to, pag nakakabit na yan dyan, pag inigpitan nyo yung tornilyo, uurong na siya rito, magpa-positive na. So wala kang dapat initin dyan, kasi dito yan eh. Pag nagdagdag tayo ng shim dito, hahatakin niya yung arm. Ito, nahasa natin to, lalabas na to, so magpa-positive na. Kaya hasain natin. Okay, nag-grind na. Ito. Ayan. So, pinakuha ko, pinahabol ko, ganito ang kapal. Ayan, ganyan lang pinahabol kong kapal. 1 po yung ano na ito, sukat. Ayan. Pantay. Pag lumapat na yan dyan, mahahabol na yan. Kung sakali yun na sumobra man to, magdadagdag na lang ng shim. Kasi pag nagbawas ka ng shim, papa-negativein mo yung camber. Pero pag nagdagdag ka, pa-positive naman. So, yung pinaka-problema nila, naka-negative pa rin yung camber kahit sagad na o wala ng shim. So, ito na. Kakabit na lang to. Ayan, basta mga aftermarket ho. Nangyayari talaga yan, makapal yung dito nila. Kaya naman, baka ka-encounter kayo, minsan nangyayari talaga yan na bangga.
Ito, kagaya nito kay sir. Wala naman history na bangga kasi tinanong ko naman sila. So sabi ko, gagawan ko ng paraan po yan para mailapat natin na maayos. So correct natin yung camber niya. So ito na nga yung pinakaparaan. Yan para sa mga future mechanic, para sa mga future tireman. Wala kayong problemahin dyan, basta maayos yung pag-grind natin at malalagay natin yung tornilyo. So maayos na yung camber nito. Okay? So yan lang. Huwag pong huwag kayong basta-basta pumayag na uunatin yung ano man dyan. Para at least original pa rin yung ano natin, chassis natin o anumang bagay na pwedeng unatin dyan. Yun lang po yung talagang diskarte dyan.